Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Ronald Gutierrez, shout out kay Rampino JR. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2271 hanggang 2275. Hinanap si Chen Tiexen sa loob at labas ng buong tirahan ng pamilya Chen, at walang nakita. Gayunpaman, hindi nang ahas si Chen Tiexen na ilipat ang backyard pond na ito, dahil ang pond ng koi na ito ay paborito ni Chen Yuanhai. At ang pond na ito ay talagang magandang lugar para itago ang mga bangkay. Dahil nagsalita na si Chen Yuanhai, agad na tinawagan ni Chen Tiexen ang kanyang mga katulong. Habang unti-unting bumababa ang level ng tubig ng pond, mas lalo pang kinakabahan si Chen Tiexen, kahit na mabilis ang paghinga. Ang reaksyong ito ay nagpapakita na siya ay nag-aalala at natatakot. Natatakot siya na may bangkay talaga dito. Natatakot siya na ang Aaron ay tulad ng inaasahan nila. Alam mo, nang itaboy ni Chen Tiexen si Aaron sa tirahan ni Chen, sinadya niyang gumawa ng sitwasyon para sa Aaron, na kung saan dulot ng maraming nanunood. Sinadya niyang makita ng mga taong iyon ang mga biro ng Aaron, umaasang gawing tanyag ang Aaron sa lungsod ng Longyan. Ginawa na ni Chen Tiexen ang hakbang na ito, na walang iniwan na paraan para sa kanyang sarili. Hindi niya maisip kung paano haharapin ang bagay na ito kung talagang isang malakas na tao si Aaron. Pare, sa tingin mo ba talaga ang katawan ay naririto? Tanong ni Chen Tiexen kay Chen Yuanhai. Lalong naging marangal ang ekspresyon ni Chen Yuanhai, dahil kung iisipin, ito ang pinakamadaling lugar para itago ang isang bangkay sa buong tirahan ng pamilya Chen, kaya makatwiran na hindi tayo makahanap ng bangkay sa ibang mga lugar. Ngunit hindi makapagpasya si Chen Yuanhai kung siya nga o hindi. Malalaman lang natin kapag nakita natin ang resulta. Sinabi ni Chen Yuanhai. Hindi na nagsalita si Chen Tiexen, ngunit tahimik na naghintay. Hindi bumababa ng mabilis ang tubig, ngunit hindi sila bumababa, pakiramdam balisa sa lahat. Kahit si Chen Tiexen ay umaasa na hindi matutuyo ang tubig. Sa ganitong paraan lamang siya magkakaroon ng dahilan para makatakas sa realidad. Sa gabi, hanggang tuhod ang lebel ng tubig ng lawa. Sa kasong ito, halos lahat ng nasa ilalim ng lawa ay makikita sa mata. May isang hindi kilalang bagay na tao ang lumitaw sa harap nila. Ang sitwasyong ito namumutla si Chen Tiexen. Hindi kayang lunurin ng pond na ito ang mga tao nang walang dahilan. Kung may bangkay, malamang na siya ang Panginoon ng 4 na kaharian ng Lampara. Ama, huminga ng malalim si Chen Tiexen at sumigaw kay Chen Yuanhai. Bahagyang nanginag ang kamay ni Chen Yuanhai, na hindi ang resulta na gusto niyang makita, ngunit hindi ito ang resulta na makakatakas siya. Hayaan ang mga tagapaglingkod na makita kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Chen Yuanhai. Agad na sinabi ni Chen Tiexen sa mga katulong sa tabi niya, pumunta kayo at tingnan kung ano iyon. Diretso sa loob ang ilang mga katulong ang tubig, malapit sa humanoid, naaamoy nila ang baho. Guro, Master, ito ang katawan. Itaas ito. Sabi ni Chen Yuanhai na may bakal na mukha. Matagal nang nakalubog ang bangkay. Ang bangkay ay bumangon, at ito ay mabubulok sa pagpindot nito. Tiniis ng ilang katulong ang kanilang pagduduwal at nilalabanan ang bangkay pabalik sa dalampasigan. Pagkalapit ni Chen Yuanhai, hindi siya natakot sa hitsura ng bangkay. Sa halip, tinanong niya ang mga katulong sa malapit, nakita na ba ninyo ang lalaking ito? Ang pinakamagandang tao upang makilala ang katawan ay si Chen Yanran, ngunit ayaw payagan ni Chen Yuanhai.
Alam ni Chen Yanran ang tungkol dito sa kasalukuyan, at ayaw ni Chen Yuanhai na takutin si Chen Yanran sa isang kakilakilabot na panig. Hindi nagsalita ang ilang katulong sa malapit, na hindi kasama ang posibilidad na malaman nila, isa't isa. Patuloy na nagtanong si Chen Yuanhai, sino ang naruroon nang pumunta si Wang Exi at ang kanyang pamilya sa aking bahay ni Chen? Guro, dapat malaman ito ng kasambahay. Siya ang tumanggap ng mga may-ari ng pamilya Wang at Exi. Sabi ng isang utusan, nasaan ang kasambahay? Kunin mo siya agad para sa akin. Maya-maya, may dumating na nasa katanghali ang gulang at matanda na hinihingal. Nang makita niya ang bangkay sa lupa, natakot siya sa bulok na katawan at napaupo sa lupa. Tingnan mo ang lalaking ito. Kilala mo ba siya? Sinabi ni Chen Yuanhai sa kasambahay. Ang kasambahay ay nanginginig sa takot at sinabing, Panginoon, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Hindi ako pumatay ng tao. Please be aware of it. Tiningnan ni Chen Yuanhai ang kasambahay at sinabing, kung mapapatay mo siya, magagamit mo pa ba siya bilang kasambahay ng aking pamilyang Chen? Alam kong hindi ka pumatay ng tao. Ipapakita ko sa iyo ang hitsura ng lalaking ito. Kilala mo ba siya? Tinignan lang ito ng kasambahay at nanghina ang kanyang mga paa. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tingnan ito muli? Umiling siya at sinabing, Master, hindi ko alam, hindi ko alam. Sa oras na ito, si Chen Tianxin ay lumapit sa kasambahay, hinawakan ang leeg ng kasambahay at sinabing, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti, o pupunta ka sa daan ng Huangquan upang samahan siya. Ang pangungusap na ito ay halos matakot sa kasambahay umihi, kaya kinailangan niyang idilat ang kanyang mga mata at maingat na tiningnan ang katawan. Bagaman nagbago ang anyo ng katawan, ngunit sa pamamagitan ng pangkalahatang balangkas ay makikita pa rin ang kanyang dating anyo, mas mababa, span mas mahigit, ito. Hindi ito. Young Master, hindi ba ito ang 4 na Lamperel Master na dinala ni Wang Exi at ng kanyang pamilya? Paano siya mamamatay dito? Natakot ang kasambahay at sinabing pumunta si Wang Exi at ang kanyang pamilya sa bahay ni Chen upang gumawa ng gulo noong araw na iyon. Personal silang tinanggap ng kasambahay. Pinagmasdan din niya ang master ng 4 na ilaw, kaya naalala ng kasambahay ang kanyang hitsura. Walang anuman. Dapat mong sabihin ito ng mabilis, naiinip na sabi ni Chen Tianxin. Pagkatapos makita ang mukha, naging mapurol ang ekspresyon ng kasambahay. Noong araw na iyon, naisip ng kasambahay na gusto ng dalaga na makipagkompromiso sa pamilya Wang at Exi. Pagkatapos ng lahat, dumating sila kasama ang mga eksperto. Ngunit nang maglaon, nabalitaan kong nawala ang 4 na Lamperel Master ng walang dahilan, at hindi pa rin nakabalik ang pamilya Wang at Exi. Sa oras na iyon, iniisip pa rin ng kasambahay kung paano mawawala ang isang buhay na tao ng walang dahilan. Sa sandaling ito lamang nalaman ng kasambahay na hindi ito nawawala, ito ay patay, at ito ay nasa backyard pond pa. Ngunit ang buong mansyon ng pamilya Chen, na maaaring maging kalaban ng 4 Lamperel Master, na may lakas na pumatay sa kanya, Young Master, ano ang problema mo? Biglang natagpuan ng housekeeper si Chen Tianxin na paralisado sa lupa, mabilis na nag-aalala sa daan. Si Chen Tianxin, na kasing puti ng papel ang mukha, ay mahina ang mga paa at walang lakas na tumayo. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng bangkay, sapat na upang ipakita na siya ay nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Itinulak niya ang isang tunay na malakas na lalaki palabas ng tirahan ni Chen. Sa loob ng maraming taon, naglakbay si Chen Tianxin sa buong korte ng imperial upang maghanap ng isang mataas na antas na master at sambahin siya bilang isang guro, upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, ang gayong malakas na tao ay lumitaw sa mansyon ni Chen, at pinalampas pa niya ang pagkakataong ito. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng gayong pagkapuot ay nagpaparamdam kay Chen Tianxin na desperado. Young Master, okay ka lang gusto ng housekeeper na tulungan si Chen Tianxin, ngunit ang kanyang lakas ay hindi makakatulong sa kanya. Huminga ng malalim si Chen Yuanhai at sinabi sa kasambahay at sa mga katulong, pumunta ka at harapin ang bangkay. Walang makakaalam tungkol dito. Kasambahay, ito ang Panginoon ng 4 na kaharian ng Lampara. Paanong nasa backyard pond ang bangkay? Pagkaalis ng kasambahay at ng kanyang mga katulong kasama ang bangkay, ilang hindi kilalang katulong ang nagtanong sa kasambahay. Ang kasambahay, nakakapagtaka rin na kung siya ay isang ordinaryong tao, siya ay madadahilan sa aksidenteng pagkahulog at pagkamatay sa lawa,
Ngunit ang lalaking ito ay si Master Wang Exi at ang kanyang pamilya ay dumating upang harapin ang pamilyang Chen. Imposibleng sabihin na siya ay nahulog at nalunod sa lawa. At tingnan ang reaksyon ni Chen Tixen, tiyak na hindi simple ang pagkamatay ng taong ito, kung hindi, siya hindi maaaring magkaroon ng ganoong uri ng gulat na reaksyon. Naaalala ko na ang mga malalakas na lalaki sa 4 na lampara ay tila inalis ng basurang iyon. Dahil kinuha sila kaya nawala sila ng hindi maipaliwanag. Sabi ng kasambahay, "Housekeeper, nagbibiro ka ba?" Nagsimulang tumawa ang lalaki. Hindi lang iyon, pati na rin ang iba. Kasambahay, ayaw mong sabihin na basura ang pumatay sa lalaking ito. Paano ito? Siya ay isang talunan na nakoma sa loob ng halos kalahating taon sa pamilya ni Chen. Paano niya mapapatay ang Panginoon ng Sidengjing? Oo, ito ang malakas sa 4 na kaharian ng lampara. Sa ating Longyan City, ito ay isang Panginoon sa unang klase. Nakikinig sa mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ng kasambahay. Kung tutuusin, talagang imposible ito, ngunit sa paghusga sa reaksyon ni Chen Tixen, malaki ang posibilidad na si Han Sanchen ang gumawa nito. Bakit nag-react si Chen Tixen sa takot? Kahit na ang malakas na tao sa 4 na mundo ng lampara ay namatay sa tirahan ni Chen, ano ang relasyon ni Wang at Exi? Ang tanging posibilidad ay hindi simple ang kanyang kamatayan. Kaya naman masyadong natakot si Chen Tixen. Huwag mong hulaan. Wala itong kinalaman sa amin. Pagkatapos noon, huminto ang kasambahay at nagpatuloy, at huwag nang banggitin muli ang taong iyon. Huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo. Mag-ingat ka na mapapatay ka kapag masyado kang nagsasalita. Kung sinabi iyon ng kasambahay, hindi maglalakas loob na magsalita ang mga katulong. Sa tabi ng lawa, si Chen Yuanhai at ang kanyang anak ay parehong parang nawalan ng kaluluwa, bagamat nakakahanap pa rin sila ng dahilan para sabihin na kahit na namatay ang 4 na Lamperal Master sa pond, maaaring hindi ang Aaron nagawa na. Ngunit napakalayo ng dahilan na ito, kahit si Chen Yuanhai mismo ay hindi naniwala. Mahirap bang hanapin ang pangalawang tao na kwalipikado para patayin ang malakas na lalaki sa Sidengjing sa buong mansyon ng pamilya Chen? At noong araw na iyon, nawala ang malakas na lalaki sa 4 na kaharian ng lampara matapos siyang kunin ng Aaron, kaya isa na lang paliwanag para sa bagay na ito, ibig sabihin, itinago ni Aaron ang kanyang kaharian. Pinatay niya hindi lamang ang malakas na tao sa Sidengjing, kundi pati na rin ang 7 bituing hayop ni Huang Xiaoyong. Ang dalawang bagay na ito ay halos nagparamdam kina Chen Yuanhai at Chen Tixen na desperado. Totoo ba iyon, Itay? Biglang sinampal ni Chen Tixen ang sarili sa mukha. Umaasa siyang nananaginip siya, ngunit ang sakit sa kanyang mukha ay nagsabi sa kanya na ito ay katotohanan. Chen Tixen sa oras na ito, walang katapusang pagsisisi. Dati niya isipin na matutuwa si Aaron kapag pinalayas siya sa tirahan ni Chen, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang emosyon maliban sa panghihinayang. Si Chen Yuanhai ay naglabas ng mapait na ngiti mula sa kanyang sulok, bibig. Ito ay dapat na isang pagkakataon para sa pamilya Chen na maging mas malakas sa lungsod ng Longyan. Maaari pa niyang sakupin ang opisina ng pinuno ng lungsod at pamunuan ang buong lungsod ng Longyan. Ngunit ngayon, nasa panganib ang pamilya Chen. Sino ang nakakaalam kung kailan siya gagantay sa ganoong kalakas na tao? Kapag dumating ang kanyang paghihiganti, walang sino man sa Chen kayang labanan ito ng pamilya. Hindi ko akalain na ang isang taong itinuring na basura ng aking pamilyang Chen ay dapat magkaroon ng ganoon kalakas na lakas. Napabuntong hininga na sabi ni Chen Yuanhai. Tatay, may iba pa bang posibilidad? Inaasahan ni Chen Tixen si Chen Yuanhai. Lalo na siyang umaasa na makakapagbigay si Chen Yuanhai ng isa pang makatwirang paliwanag, basta maipaliwanag niya na hindi siya pinatay ni Han Sanchen. Ngunit ang resulta ay tiyak na mapapahamak si Chen Tixen, mas mababa, mas mahigit, ano ang magagawa ko? Sabik na tanong ni Chen Tixen. Isa lang paraan, sabi ni Chen Yuanhai, gayunpaman, walang paraan upang malutas ang problemang ito, huminga ng malalim si Chen Yuanhai. Hindi magandang bagay na masaktan ang isang malakas na tao. Mabubuhay ang buong pamilya Chen sa matinding kahirapan. Pare, ano ang dapat kong gawin ngayon? Pinalayas ko siya sa pamilya Chen at dinala ko sa kanya ang hindi mabilang na kahihiyan. Ano ang dapat kong gawin? Tumingin si Chen Tixen kay Chen Yuanhai na parang humihingi ng tulong. Ayaw niyang mamatay,
at wala siyang lakas ng loob na tiisin ang galit ng paghihiganti ni Aaron. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, ang mga mata ni Chen Tiexen ay naging mas desperado, na parang nahulog sa walang katapusang bangin at hindi na muling bumangon. Kahit na ikaw ayokong aminin o tanggapin ang katotohanan, walang silbi. Maliban sa kanya, sino pa sa Chen family mansion ang makakagawa nito? Walang lakas na sinabi ni Chen Yuanhai, hindi ba totoo na sinabi niyang hindi pumatay ng tao ang Aaron? Nailagay na sa harap namin ang katotohanan. Kapaki-pakinabang bang gumawa ng mga dahilan. Kahit na ayaw aminin ni Chen Yuanhai, hinding-hindi siya makakahanap ng dahilan para lokohin ako. Ate mo lang ang pwedeng lumapit, baka mailigtas mo. Siya ay isang tao kung tutuusin, sabi ni Chen Yuanhai. Naintindihan kaagad ni Chen Tiexen ang ibig sabihin ni Chen Yuanhai. Hanggat magkakabalikan sina Chen Yanran at Aaron, natural na mawawala ang puot. Bukod dito, si Chen Tiexen, bilang kanyang kapatid, ay maaaring hayaan ang Aaron na tulungan siyang mapabuti ang kanyang kaharian. This is a more justifiable reason, and he can even save his apprenticeship. Pupuntahan ko kaagad si Yanran. Sabi ni Chen Tiexen. Hinawakan ni Chen Yuanhai ang balikat ni Chen Tiexen. Ang kanyang kasalukuyang emosyonal na estado ay hindi angkop para sa pakikipagkita kay Chen Yanran. Ano ang problema? Tanong ni Chen Tiexen, hindi alam ng kapatid mo na kinumpirma namin ang lakas ng Aaron. Kung pupuntahan mo siya ng ganito, hindi siya manganggako sa iyo. Sinabi ni Chen Yuanhai, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Chen Tiexen. Napakunot ng noo si Chen Yuanhai, at pinuntahan ni Chen Yanran ang Aaron. Mas mabuting ipakita ang kanyang tunay na nararamdaman. Ang Aaron ay may ilusyon na si Chen Yanran ay umibig sa kanya, umaasang iligtas siya. Sa kasong ito, hindi alam ni Chen Yanran na ang lakas ni Aaron ang pinakamahusay, dahil naipapakita niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi ba nag-aalala si Yanran sa kanya kamakailan? Tanong ni Chen Yuanhai. Tumanggo si Chen Tiexen at sinabing, dapat mag-alala ang kapatid ko dahil nagdududa siya sa tunay na lakas ng Aaron. Sabihin mo sa kanya bukas ng umaga na kung gusto mong malaman ang totoong estado ng Aaron, maibabalik mo lang, ang relasyon sa pagitan nila, na nagsasabi na mahal mo siya at handa siyang subukan, ngunit kailangan mong ipaalala sa kanya na hindi mo dapat ipakita ang iyong tunay na layunin sa harap ng Aaron, hayaan mo lang siyang ipakita ang kanyang pagmamahal para sa Aaron, sabi ni Chen Yuanhai. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!